like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Sa kabilang banda, inutusan ni Biff ang kanyang unit na atakihin si Henry. Nakatayo si Henry sa harap nila habang hawak ang kanyang espada. Samantala, nagsimulang mag-cast ng spell ang mga wizard. Sa pagmamasid dito, naisip ni Henry na ang mga knight ay bumibili ng oras habang ang mga wizard ay nagbibigay ng suporta mula sa likod. Ito ang kanilang standard tactic. Napansin niya na ang mga taong ito ay hindi hanggal at alam nila ang kanilang ginagawa. Sinabihan niya si Clever na maghanda, saka gumamit ng blink magic, at naglaho sa kanilang paningin. Bigla siyang lumitaw malapit kay Kyle at ini-activate ang magic armor. Nagsimulang tumaga si Henry, pero hamarang si Biff para harangan siya, umiiwas sa kanyang atake. Naisip ni Biff na napakapangahas para sa isang wizard na subukang gayahin ang isang swordsman. Nagkomento siya na wala man lang aura si Henry, saka ito sinipa palayo at nagsimulang tumaga, iginiit na ito na ang katapusan. Biglang may umatake kay Biff mula sa likod at sinaksak siya. Sulyap sa likod si Biff, naguguluhan, tinatanong kung bakit dahil dapat ay magkakampi sila. Iyon ay ang wizard na tauhan ni Kyle. Sumigaw si Biff, kinu-question ang ginawa nito. Nakaramdam ng pagkahilo si Biff at bumagsak. Ngumisi si Henry, iniisip na ito ang kayang gawin ng lason. Ang wizard na umatake sa kanya ay bumagsak din. Sinigawan ni Kyle ang kanyang unit, itinatanong kung bakit sila nakatayo lang doon, napansing malinaw na lason iyon at inuutusan silang gamutin ito. Gumamit sila ng poison curing magic kay Biff, pero patay na ito. Hindi makapaniwala si Kyle na ang isang gaya ni Biff na may galing ng isang swordmaster ay mamamatay ng ganoon kadali. Napansin niyang nawawala si Salyura. Si Biff na second in command ay patay na, at ang sarili niyang disipulo na pumatay kay Biff ay walang malay. Nagtaka siya kung anong nangyayari at natakot na baka dahil ito sa isang lalaking iyon. Tumayo si Henry at nagkomentong akala niya ay mamamatay na siya. Pinuri ni Henry si Clever sa ginawa nito, napansing kapaki-pakinabang sa mga ganitong oras na nakalalasan ang dugo nito dahil ang balisong ay may dugo nito. Sinabi niya kay Kyle na hindi siya trinaydor ng kanyang estudyante at ang lahat ay gawa ng pusa. Inisip niya na ang lahat ay nagtagumpay dahil sa kay-abangan ng mga knight na nakatuon lang sa kodeng o sa kanilang mga sandata. Galit na sinigawan siya ni Kyle, kinu-question ang kanyang kapangahasan. Nagcast siya ng magic circle at nagsimulang gumamit ng mga spell. Nagtaka si Henry kung ito ba ay memorized, isang spell na inihanda ng magic tower. Gamit ang blink magic, lumapit siya kay Kyle, hinawakan ang bibig nito, at nagcast ng freeze magic doon. Habang hawak si Kyle, sumugod sa kanya ang mga wizard nito, nahihilo pero pursigidong tumulong. Napansin ni Henry ang kanilang kabagalan, tinaga ang kanilang mga leeg mula sa likod, tinawag silang mga mahihina, at bumagsak ang mga ito sa pwesto. Napansin niya ang papalapit na mga knight at hinampas ang lupa, bumubuo ng mga bakal na pader gamit ang magic, kinukulong ang sarili at si Kyle sa loob. Lumaki ang mga kristal ng yelo sa loob ng mga pader. Sinisi ni Henry ang kahangalan ni Kyle sa pagkampi kay Salyura, hinawakan ang kapa nito, at gumamit ng fly magic para buhatin ito. Sa ere, ipinagpatuloy niya ang pagcast ng freezing magic, pinalalaki ang mga kristal ng yelo, saka binitawan si Kyle sa ibabaw ng matatalas na kristal, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa mga iyon. Na-realize ni Kyle na tapos na siya, pero ni-freeze siya ni Henry habang nahuhulog. Inisip niya na ang isang matalinong guro ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa isang hanggal na estudyante. Sa pagmamasid sa mga swordmaster, naisip ni Henry na mukhang hindi sila mahalaga. Nagcast siya ng lightning bolt spell, pinapagalitan ang mga knight at ipinapakita ang kilabot ng isang wizard. Ang mga knight, sa sobrang takot, ay sinubukang tumakas, pero pinatamaan sila ni Henry ng kidlat, na ikinamatay nila. Sa Gaon Mountains, isang sinag ng pulang liwanag ang pumailan lang mula sa lupa. Si Salyura, na nadurog sa ilalim nito, ay na-realize na bahagya lang siyang nakatagal ng may kilabot, pero wasak na ang kanyang katawan. Nakita siya ni Van at nagkomentong buhay pa ito, kinikilalang si Salyura nga ang ika-10 squad ng imperyo. Nakilala siya ni Salyura at tinanong kung si Van nga ba talaga iyon. Naupo si Van sa malapit, napansing na-realize na rin ni Salyura sa wakas, at ibinaon ang kanyang espada sa lupa malapit sa mukha ni Salyura, isinasaad na mula nang pumanaw ang Grand Duke ay hinihintay na niya ang araw na ito.
Pinagalitan niya si Salyura, sinabing wala man lang itong karapatang manisi ng iba sa mga kamatayang idinulot nito, at nagsimulang maneksak, kinukutya ang kakayahan nito bilang ika-10 squad. Sumigaw si Salyura na maghintay si Van, pero sinabihan siya ni Van na manahimik, kinukwestiyon ang karapatan nitong gamitin ang kanyang pangalan. Matapos kay Salyura, napansin ni Van na marami pa silang dapat asikasuhin, hinawakan ang binti ni Salyura, at kinalagad ito, nagtataka kung kumusta na si Henry. Lumapit si Van kay Henry. Pagkakita sa katawan ni Salyura, sinabi ni Henry na nahuli ni Van si Salyura. Tumingin si Van sa pagkawasak sa paligid nila at nagtanong kung nasaan na ang lahat ng mga knight. Napansing isang tao na lang ang natitira, iniunat ni Henry ang kanyang mga braso at sinabing ibinuhos na niya ang lahat dahil matagal-tagal na rin ang nakalipas. Tiningnan siya ni Van nang may pagdududa at sinabing hindi mukhang third-class wizard si Henry. Sinabihan ni Henry, si Van na tingnan ang lalaking lumulutang sa ere. Nagtanong si Van kung sino yun at bakit ito nandoon sa itaas. Ipinaliwanag ni Henry na iyon ay si Lightning Kyle, isang 5th Circle Sorcerer, at sinabing nakahuli siya ng 4 na wizard ng buhay. Ipinaalala sa kanya ni Van na dapat ay walang saksi. Pinitik ni Henry ang kanyang mga daliri at inihulog si Kyle sa lupa, saka inalis ang freezing magic. Nang tumayo si Kyle at makita ang bangkay ni Salyura, na-realize niya na tapos na ang lahat. Lumuhad siya sa harap ni Henry. Naisip ni Henry na mabilis magbasa ng sitwasyon si Kyle at sinabing hindi walang saysay ang paghuli niya rito. Nagtanong siya kung siya ba si Lightning Kyle at yumuko naman si Kyle bilang kumpirmasyon. Sinabi sa kanya ni Henry na sina Salyura, Beef, at ang mga natitirang knight ay patay na lahat. Nagmakaawa si Kyle para sa kanyang buhay at sinabing gagawin niya ang anumang iutos ni Henry. Nagtanong si Henry kung seryoso ba siya at naglagay ng balisong sa malapit nito, sabay utos na patayin ang sarili nitong mga estudyante kapalit ng kanyang buhay. Nag-atubili si Kyle, sumigaw si Henry na dapat niyang patunayan ang kanyang mga salita. Tumayo si Kyle, lumapit sa kanyang mga estudyante, humingi ng paumanhin sa kanila, at tinangkang saksakin sila. Ngunit hinarang ni Henry ang taga at sinabi sa kanya na nagkukunwari lang itong mahina at nakikita niya ang tunay nitong pagkatao. Sinabi ni Henry na magiging kapaki-pakinabang si Kyle kaya ililigtas niya ang buhay nito, pero hindi niya kailanman sinabing ililigtas niya ang mga estudyante. Na-realize ni Kyle na ang mga wizard ay pag-aari ng imperyo at kung mamamatay ang kanyang mga estudyante nang hindi na iuulat sa Magic Tower, mababansagan siyang traitor at mawawala ang lahat sa kanya. Nakiusap siya para sa kanilang mga buhay, sinasabing sumusunod lang sila sa utos. Napansin ni Henry na tapos na si Kyle sa kanyang mga kalkulasyon at nakita ang pagiging makasarili nito. Pumayag si Henry na iligtas ang mga estudyante, sinasabing dapat bayaran ni Kyle ang kanilang mga buhay gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pumayag si Kyle at sinabing ibibigay niya ang lahat at magpapakababo kung kinakailangan. Pagkatapos ay nagpakita si Henry ng isang Narworm, ipinapaliwanag na kumakain ito ng mana, nananahan sa puso, at magiging sanhi ng pagsabog ng puso kung hindi regular na susustentuhan ng mana. Sinabi niya na kung tatanggapin ni Kyle ang panganib na ito, kikilalanan niya ito. Nag-atubili si Kyle, saka pumayag. Pumasok ang uod sa kanyang balat at gumalaw sa kanyang palso. Sumigaw siya habang nagkukulay asul ang kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Henry na kumain na ang uod sa kanyang mana at siya lang ang tanging makakaalis nito o makapagbibigay ng mana. Sinabi niya na magbibigay siya ng mana minsan sa 1 linggo sa Vivaldi City Hall at nagbabala na sasabog ang puso ni Kyle kung hindi ito sisipot. Nagpakilala siya bilang Henry Morris at isinaad na sinusuportahan niya si Count Eisen. Inulit ni Kyle ang pangalan sa sobrang gulat. Sumagot si Henry na nagkataon lang nakapareho niya ang pangalan ng dating guro ni Kyle at sinabing oras na para asikasuhin ang negosyo. Kinalaunan sa mansyon ni Eisen, tinanong ni Van si Henry kung baka ilabas ni Kyle ang impormasyon. Sumagot si Henry na magiging ayos lang si Kyle dahil isa itong tao na gagawin ang lahat para mabuhay, kahit ang pumatay ng sariling estudyante, at ang Narworm ang magpapatahimik dito. Magalang na nagbukas ng daan si Vatican at ang mga gwardya. Napansin ni Henry ang nagbago nilang ugali at sinabi kay Van na pumasok na sila sa loob. Sinalubong sila ni Eisen nang may tawa at binati siya nina Henry at Van. Nagtanong si Eisen kung talaga bang napatay nila si Salyura. Kinumpirma ni Henry na dala nila ito sa karwahe at sinabing maaaring suriin ito ni Eisen ng sarili niyang mga mata. Pagkakita sa mga bangkay nina Salyura at ng mga tauhan nito,
Kinilala ni Eisen na totoo ito at napansing talagang dinala ni Henry ang ulo ni Salura. Sinabi sa kanya ni Henry na ang lalaking katabi ni Salura ay si Biff, ang pinuno ng unang unit ng Viper Knights. Tumawa si Eisen at sinabing proud siya at pinuri si Henry sa mahusay na trabaho. Nang gabing iyon, si Eisen, na nabigong maging marquis, ay namumuhay sa ilalim ng stress. Sinamahan siya nina Henry at Van ng ilang oras. Karamihan sa mga dumalo sa piging ay tulog na dahil sa pag-inom, kaya tanging si Eisen na lang ang gising. Itinaas niya ang kanyang mug at nagkomentong hindi niya inaasahan ang isang napakatalentadong tao. Sininyasan ni Henry si Van na umalis. Tumayo si Van na kunyaring nahihilo at sinabing na parami ang nainom niya at babalik na lang matapos umihi, saka umalis. Hawak ni Henry ang badge sa kanyang coat at nag-alok ng higit pang inumin kay Eisen. Tinanggap ito ni Eisen, sinasabing malugod niya itong kukunin dahil si Henry, ang kanilang masipag na manggagawa, ang nagsisilbi sa kanya. Habang nagsasalin si Henry ng inumin, napansin ni Eisen ang badge at sinabing bagay ito sa kanya. Nagpasalamat si Henry kay Eisen, ipinapaliwanag na dahil sa badge ay nagawa niyang talunin ang mga kalaban ng walang takot. Nag-atubili siyang magtanong kung maaari ba siyang magsabi ng isang bagay. Inihampas ni Eisen ang baso sa mesa at sinabing dahil si Henry ay isang taong aprobado niya, maaari itong magsalita ng malaya. Sinabi sa kanya ni Henry na nararapat siya sa mas mataas na posisyon at nagtanong kung gusto pa nitong makinig. Tumawa si Eisen at sinabing laging may malaking ambisyon si Henry at nagtanong kung paano niya balak itaas ang kanyang posisyon. Sumagot si Henry na dapat muna silang magtagumpay sa ikalawang accusation meeting bago talakayin ang usapin. Nagtanong si Eisen kung pinagdududahan siya ni Henry. Itinanggi ito ni Henry pero isinaad na kung mayroon lang sanang may kakayahang katulong si Eisen na gaya niya noong unang meeting, hindi sana ito nabigo at marquee na sana si Eisen ngayon. Itinuro siya ni Eisen at sinabing bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon para maging kanyang vassal. Tumayo si Henry, yumuko, at nangakong isasagawa ang anumang utos ng walang pagkakamali. Idinagdag na gagawa siya ng plano para sa ikalawang meeting at iuulat ito agad. Samantala, sa tirahan ni Mark Albert, nag-aalala siya dahil 4 na araw na ang nakalipas na walang balita mula kay Salura. Tumingin siya sa salamin, nagtataka kung nahuli ba ito ni Eisen at inisip na hindi iyon maaari. Isang lingkod ang nagmamadaling pumasok at sinabi sa kanya na nagpatawag muli si Count Eisen ng isa pang accusation meeting. Sa meeting, lahat ay naroon. Isang tumingin si Albert kay Eisen, nagtataka kung anong pinaplano nito sa pagkakataong ito at naupo sa ilalim ng stress. Nagtanong si Silver Jackson Edward kung isa na naman ba itong accusation meeting. Kinumpirma ng isa pang pinuno na muling nagpatawag si Eisen ng pagpupulong. Tinanong ni Silver si Eisen kung tungkol saan ang pagkakataong ito. Ipinaliwanag ni Eisen na nagpatawag siya ng meeting dahil isang walang hiyang tao ang kumilos sa likod ng kamahalan. Nagkomento si Silver na ang bansa ay puno ng mga walang hiyang hanggal at nagtanong kung sino naman sa pagkakataong ito. Sinabi ni Eisen na walang iba kundi si Mark Albert. Nagtanong si Silver kung anong patunay ang hawak ni Eisen para sabihin ito. Sumagot si Eisen na naghanda siya ng sapat na ebidensya at humingi ng pahintulot na ipakita ito. Pinayagan siya ni Silver na dalhin ang ebidensya sa loob. Ipinakita ni Eisen ang mga bangkay ng Viper Knights kasama ang ikatlong unit leader na si Connier at ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag niya na bago ang unang accusation meeting, sinubukan ni Albert na patayin ang lahat ng mga outcast sa Selria at ang mga saksi, kasama ang pinuno at mga sundalo para burahin ang anumang bakas ng ebidensya. Napansin ni Silver na itinutok pa ni Albert ang espada sa isa pang Imperial soldier para sirain ang ebidensya gamit ang Imperial Knights. Nagpakita si Eisen ng isang papel at sinabing naglalaman ito ng testimonya ni Bond, ang pinuno ng Selria checkpoint. Nagalit si Silver pero nanatiling tahimik. Nagtaka si Eisen kung hindi pa ba sapat ang ebidensya, gaya ng sinabi ni Henry na posibleng mangyari. Pagkatapos ay tinanong ni Silver si Albert kung mayroon siyang anumang idadahilan. Pagkakita sa dokumento, sumagot si Albert na kalahati nito ay totoo at ang kalahati ay hindi. Nagtanong si Silver kung anong ibig niyang sabihin. Inilagay ni Albert ang papel sa mesa at ipinaliwanag na kinilala na niya ang kanyang pagkakamali noong unang meeting at nagpahayag ng tapat na pagsisisi. Isinaad niya na ang ibang mga knight ay ipinadala lamang para itama ang pagkakamali na iyon. Iginiit niya na hindi niya kailanman binalak o pinlanong sirain ang anumang ebidensya.
Sumigaw si Aizen na nagsisinungaling si Aubert at tinanong kung paano itong nangangahas na magbitiw ng kasinungalingan ng ganoon kawalang hiya. Ginuwardyahan naman ito ni Aubert na si Aizen ang umaastang kakaiba. Kinwestiyon niya kung paanong nagagawang iframe siya ni Aizen ng 2 beses sa loob lang ng ilang araw gamit ang mga patay na knight at testimonya ni Bond. Sinabi ni Aubert na sa totoo lang, si Count Aizen mismo ang dapat paghinalaan.